Ladies and gentlemen, this vlog is dedicated to all people of Zambales. Lalo na po dyan sa mga nakatira dyan sa First District, distrito po ni Congressman Jeffrey Kunghon, na dating gobernador, vice gobernador ninyo. Alam nyo ba, anong dahilan ng pagkahiwalay ni Aiko Melendez at saka ni Jeffrey Kunghon? Hula-hula, hits. Kung ako tanongin nyo, ang dahilan ng pagkahiwalay ng dalawa ay korupsyon. Mukhang nahuli si Jeffrey Kunghon sa korupsyon. Mukhang nahuli ni Aiko Melendez na nangungurap ito si Congressman Jeffrey Kunghon. O ngayon, anong korupsyon ang meron siya? Yung flood control project at saka yung ospital. Ayon. Tingnan natin kung paano ito. Inom muna tayo tubig. Oh. Ang mangyari nito, namimili si Aiko ngayon pag-ibig o danga o kwan. Dignidad. Dignidad o pag-ibig. Yan ang nagre-regalo ng namimili ngayon. Kasi kung dignidad, kailangan paglaban niya sarili, konsehal kasi sa Quezon City. Masisira si Aiko Melendez. Sa 5th District sa Quezon City na konsehal. Kung magiging congressman pa sa congresswoman sa 5th District, kailangan niya humiwalay kay Jeffrey Kunghon kasi namamaho na itong Jeffrey Kunghon. Nabibisto na yung mga flood control project niya na matindi. So ito ngayon, ititingnan natin. Tingnan muna natin mga kwento ng mga actors, mga entertainment industry. So, yan detalye sa paghiwalay ni Aiko Melendez at ang politician na si Jay Kunghon. Ang sinasabi dito, ang pagkahiwalay daw nila ay mutually agreed. At hindi sinabi dito kung baga para nagsawaan lang. Imposible naman ito. Imposible naman nagsawaan lang yan. Sabi ni Aiko Melendez and Jay Kunghon, once one of the most talked about couples in the entertainment and political circles, have officially parted ways, leaving their fans and their public in shock. The news of their separation, which came as a surprise to many, has raised questions and speculations about the true reason behind their split. Aiko, known for her acting prowess and her larger-than-life presence in Philippine showbiz, and Jay, a rising politician with a reputation for his commitment to public service, seemed to be a perfect couple. Their relationship had been the subject of much media attention, with the couple frequently sharing glimpses of their life together on social media. Fans admired their chemistry and the way they appeared to complement each other perfectly. Yan. Yung dalawang magtiayon. So ngayon, Jay and sabi na, however, behind the glamorous facade, there were tensions brewing that eventually led to their separations. According to source close to the couple, one decision to part ways was not made overnight. It was a culmination of the several personal and professional challenges that they faced together but struggled to overcome. Aiko and Jay met several years ago under circumstances that seemed almost fated. Aiko, who was at the peak of her career, found herself drawn to Jay, a man with ambition and a vision for change. Jay, on the other hand, was captivated by Aiko's strength and independence. Their relationship quickly became public and they were often seen together at events, with Aiko supporting Jay in his political endeavors. Despite their apparent happiness, cracks on their relationship started to show. One of the major issues that seemed to continue to their breakup was their differing priorities. While Aiko remained focused on her career in showbiz, Jay was deeply immersed in his political commitments, often traveling and attending meetings
leaving little time for their personal relationship. Their busy schedules created a gap between them and that needed kwento na lang. Ito, hindi ito totoong kwento. Ang totoong kwento po ay flood control at sa mga corruption sa ospital na pinapatayo. Yan po ang totoong kwento kung bakit nagkakahiwalay ito. Papakita ko sa inyo ang may reklamo sa project na flood control project ni J. Kung Hon doon sa Barangay Kawag sa Subic. Ito, unahin muna natin ang ospital na pinagawang ospital, problema din. Unahin natin ipalabas itong pag-aamin ng kontraktor na hindi pa pala tapos pinalabas na I-1. Ito. Congressman J. Kung Hon, I move to contempt, Di mistake, contempt ka rin sa Kongreso. Kaibigan mo doon si Paduano. Pakinggan mo ito. Flood control project sa Barangay Kawag sa bayan ng Subic, declared na completed pero delayed. Actually po yung project po na namin po na delay siya. Yang nakaitim, yan po yung kontraktor. Kontraktor na ano bang? Delay siya. Magandang araw po mga kababayan natin dito sa Olongapo, Subic, Castillejos, San Marcelino. Gusto lang namin sa inyong ibalita na mayroong isang flood control project na na-delay pero declared ng completed sa website ng DPWH. Nitong nakaraan, September 19, ay nag-post si Mr. Rod Izon sa kanyang Facebook account na nagpapaliwanag patungkol sa 94 million worth ng project na flood control sa Barangay Kawag. Ang contractor, Repolman Construction. Ang halaga, muli, 94 million pesos. Sabi sa paliwanag ng representative ng Repolman, talagang delayed ang kanilang project. Actually po yung project po is namin na delay siya dahil po sa issue ng right of way po. Nagkaroon po tayo ng issue po doon. Wala naman sanang problema kung na-delay. Wala rin naman sanang problema kung delay dahil sa right of way. Ang problema, declared na 100% completed ng project. Ang ating katunayan, ito, at kinumpirma pa ito ng website ng sumbongsapangulo.ph na nagsasabing ang dapat na completion date ng proyekto ay December 24, 2024. Iniamin din ni Repolman ayon sa video na 120 meters lang ang kanilang natapos. Pero ang tanong, Disyembre pa dapat ito na itan-over sa gobyerno. Bakit ngayong sa kasagsagan po ng investigasyon sa mga flood control ay ngayon lang po ito na ituloy? Nung December po, huminto po kami, nagawa po na po namin yun is 120. 120. Gaano po ba kahaba itong proyektong ito? 240 po. 240 po. Uulitin ko, 120 meters lang ang nagawa sa 240 meters. 50% Ngayon, pa lang. ang tanong natin, bakit sa website ay completed na? Pero sa katotohanan, 50% lang ang nangyari ninyo. Sagutin mo yan, Congressman Kung Hon. Yes, si Aiko Melendez, iniwanan ka na tuloy. Ibig sabihin na singil ninyo ng buo ang halaga, pero ang tunay na ginawa nyo lamang ay 50%. Kailan ba nila itinuloy ang proyekto? Nung pumutok lang sa national level ang mga issue sa flood control projects. Makikita nyo sa drone shot na kuha natin na binubuo nila ang proyektong ito. Uulitin ko mga kababayan, 100% completed na ang proyekto, pero ang tunay at actual na nagawa lamang nila na ina-admit nila ay 50%. Kaya naman hinihiling natin kay Sec. Dizon ng DPWH na paimbestigahan at silipin din ang proyektong ito dahil iisa lamang ito sa milyong-milyong halagang proyekto na naririto sa 1st Congressional District ng Zambales. Baka malito kayo mga kababayan ang humahawak ng mga proyekto dito sa 1st Congressional District mula Olongapo hanggang San Marcelino ay ang DPWH
Second District Engineering Office. Oras na para malaman natin ang katotohanan sa proyektong ito na delayed daw, pero sabi sa kanilang report, completed na. So, walang ghost project, walang nasayang na pondo? Wala po. Tawag ito. Walang project na nawawala. Kompleto po yan. Maayos po kami magtrabaho. Kaya samahan nyo kami na kalampagin natin ang mga dapat kalampagin upang maimbestigahan ang mga maanumalyang proyektong ito dahil unang-una, pera natin ito. Taxpayers money po ang ginamit sa mga proyektong ito. Mga Maraming salamat po. Okay, Senator Richard Gordon, para sa iyo to. Ngayon, lumalabas ang hindi lang yan ang problema. May problema din sa ospital na pinatayo. Nako. Saan makakita may ospital, pinatayo yung ospital, wala pang batas pala ginawa para itayo yung ospital na yan. Ito, pakinggan natin ito. Ipasok natin. Yan. Ito yan. General Hospital, ano na nga ba ang status? Ang report sa taong bayan. Subic General Hospital. Subic General Hospital, ano na nga ba ang status? Ang report sa taong bayan, nasa 60 to 70% na daw ang tapos sa hospital. Kaya sinilip natin at napag-alaman natin na parang hindi naman yata 60% completed ang project na ito. Base sa field practice, OWA validation formats, at DPWH project completion norms, narito ang percentage completion breakdown para masabi kung ano na ang status ng isang infrastruktura. Ngayon, base sa datos na ipinakita natin, lumalapag lang siya sa structural phase of 40%. Sige, sabihin na rin natin up to 50%. Ano naman ang sabi ng mga kaibigan natin na registered civil engineer at registered and licensed architects? Narito ang kanilang mga mensahe sa atin. Foundation 100%. Pero ang nakapagtataka, ang declaration sa website ng DPWH, 91.68% completed. 2018 na groundbreaking sa Manganvaca. 2022 na groundbreaking muli sa Barangay ng Asinan Proper. At 2025 na hindi pa rin tapos ang hospital. Nasingil na pala ang 91.68% ng 286 million na budget para sa hospital. Alam nyo kung magkano na ang nasingil sa halaga? 262 million. Ganun na po kalaki ang naibayad sa kontraktor, pero ang output, yan pa rin. Tapos, wala pa palang batas o Republic Act na nag-aalaw sa Subic para magtayo ng Subic General Hospital. Di ba dapat mauna muna ang batas bago ang construction? Pag-uusapan natin yan sa part 2 ng video na ito. Muli, ang hospital ng Subic General Hospital declared na 91.68% completed, sabi ng DPWH, at nire-report sa taong bayan na 60 to 70% completed. Pero ang actual, nasa 40 to 50% lang. Ano ba talaga ang totoo? Kayo na po ang bahalang humusga. Ako po si Engineer Mel. Dapat alam mo ang totoo sa bawat kwento. Thank you, Engineer Mel. Okay, para ito, I am dedicating this to the people of Zambales. Ang inyong congressman kasi ay busy ngayon naghahabol sa kay Aiko Melendez. Iniwanan siya ni Aiko Melendez. Busy siya. Si Aiko Melendez naman, ang totoong kwento diyan, umalis. Kasi nakita niya yung kanyang boyfriend na congressman ay maraming flood control projects na hindi pa tapos, kagaya yung pinakita ko kanina. Tapos may hospital pa, Subic General Hospital. Ang problema kasi natin ito, dapat tanggalin na po itatag na insertion, kaya magpapile po ako ng petition na tatanggalin na mag-insert. Hanggang lang sila, amend. At kung mag-amenda sila, hindi sila pwede mag-insert ng original proposal.
Kailangan ang proposal ay manggaling sa Office of the President. Ito po nangyari kasi maraming pinasigit din si Kung Hon. Kagaya rin siya kay Risa Hontiveros. Marami silang pinasigit. Dahil po yung mga maraming sigit-sigit na yan ay naging kalakaran po kasi. Kung sino na congressman nakasingit, siya yung kukuha ng SOP. Ngayon, sa SOP na yan, yung hospital na yan, hindi pa tapos. Hindi pa, wala pa kuno sa batas. Alamin natin kung ano dyan. So, hanggang dyan mula lang tayo. At sana naman magkabalikan si Aiko at saka si Congressman Jeffrey Kung Hon. O, Aiko, pwede kang sumagot dito. Nababahira ng pangalan mo bilang dangal mo bilang konsihal ng Quezon City, 5th District. Itong wala talaga pag magkipag-boyfriend ka sa congressman, halos lahat ng congressman ay pasensya na kayo. Ang tingin ko sa inyo, mga kawatan kayo. Ganun lang ho kasimple. Dahil po sa insertion na yan. Na mga senador din na hindi inaamin ni Risa. Niwala ko maniniwala ba kayo si Lacson walang insertion? Tingnan natin. Panfilo Lacson has had no budget insertion. Wala nga no, sa report dito sa research ko wala. Pero sinasabi niya lahat ng ibang senador maliban kay Angara sa 2019 Congress ay may mga kasama si Risa Hontiveros. May mga pundo. 3 billion ang kay Risa Hontiveros. Ngayon, nagagalit siya kay Anthony Taberna nung pinalabas ni Anthony Taberna yan sapagkat ang kwento niya wala daw siya siningit sa BICAM. Oy, Risa, ulitin ko lang. Ang pagsingit po, kahit kailan mo isingit sa BICAM level o kung sa una pa lang sa amendment, ay unconstitutional na yan. The power to propose expenses to be spent for the budget belongs exclusively to the Office of the President. Yung power ng Kongreso ay titingnan o sisain yung budget bill. Kung ayon ba ito sa katotohanan, ayon sa batas, at hindi pwede po yung Kongreso, hindi po ito kagaya ng ibang batas na mag-create kayo kung anong batas gusto nyo. But the budget bill, limitado lamang ang galaw ng mga congressmen at saka senador. Hindi sila pwede mag-propose, magsisingit ng mga budget na wala no hindi pinapanukala ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya, ang ibang mga senador, para style kunwari na hindi sila naniningit ng mga pundo, tatawagan nila si Yusik Cathy Cabral ng DPWH. Ipapasok na sa National Expenditures Program pa lang ng DPWH doon na ipasok. So, ganoon kagarapal, kailangan matigil na to. We have to do that. Kung hindi, wala. We were going to the dogs. Kung hindi man going to the dogs, ikakainin tayo ng mga dogs. Ha? Ngayon, ang pakiusap ko kay Aiko Melendez, hiwalayan mo na yan na tudo, wala ng balikan. Huwag ka mga ng boyfriend ng mga congressman ay mga kurap yan. Gusto mo ba dalhin mong sarili mo sa Satanas? Ayan. Nagkahiwalay na yan. So, ladies and gentlemen, in the left corner, Jeffrey Kung Hon, the congressman. In the right corner, Aiko Melendez, the councilor of the 5th District of Quezon City. So, good decision, Aiko. I'm clapping my hands for you for that good decision na hiwalayan mo na si Jeffrey Kung Hon. Wala ako nakita mga congressman na hindi kurap eh. Maghanap ka pa. Kung wala ka makita ng congressman na hindi kurap, may makita ka ba congressman na kurap? Mas marami, mas madali sumagot. Baby, si Kung Hon extra. Ano ka pa, pa-tweet ka pa kay Sarah.
na tinitira mo si Sarah, yan pala, ikaw din, ang bakuran mo, hindi mo nililinis. Ha? Ano ba, Jeffrey Conghon? O, si Wolf. Si Argo Hilohost. Ay bibalin, katuto, sabi ni Sir Bad, may pinatayo si Bung Go sa Zamboanga na parang health center. Hindi lang po yan, buong Pilipinas po yan. Yan po yung pinagawa ng Department of Health. Marami yan, 400 yan na super health center, walang nurse, walang doktor. Kasi hindi sila makapag-hire ng doktor. Kulang. Nurse natin, nandun sa abroad. Tapos, yung walang tubig, walang kuryente, alam mo bakit? Ang unang expose ko niyan, ang may sala dyan, yung kaibigan ni Bud, na si Manix Dalipi. Patayo ng patayo. Project po kasi ni Mike Canyon, ni Manix Dalipi. Tumakbo sa mayor ng Zamboanga City, ay yan ang mga pinaggayabang. So, anyway, babalikan na lang natin yan kasi mas importante itong mga ibang malalaking mga involvement. Sabi naman ni Mercado Kati, Atty. Toto Kausing, good evening again. Nagsampa na pala si Retired General Virgilio Reyes ng disqualification for Erwin Tulfo, pero hindi, nakasampa po ako sa Senate. Nasa Senate Electoral Tribunal po ang aking kaso laban kay Erwin Tulfo. So, si Wolf, good evening, Dr. Toto Kausing. Hilaria Francisco Mulieda, Argo, Proud Dilawan. Tapos si Wall at Ivy Valin, pera ng bayan ang ginamit ni Go. Nag-isip pataya. Alam mo, lahat sila ng patayo niyan. Pero titingnan natin, ang problema naman, ang depensa nila dyan, ang kontraktor naman yung patayo. Kagaya nito, yung kontraktor sa kaso naman ni Jeffrey Conghon, nagpaliwanag. So, Nikki D. Nasali ang mga love life ni Aiko. Yan nga. Love life is destroyed just because of flood control. When the night flood control is a light flood control. Nagkahiwalay sa flood control. Tama lang yan kasi babahiran ang dangal mo, Aiko Melendez. Nakadalawang asawa ka na, dalawang annulment ka na rin. Ayaw mo na huwag mo na gawing tatlo, ang asawa mo maging tatlong annulment pa rin. Mahirap kaya yan. So, I hope you better devote your time to, if you want public service, mag-public service ka na todo. At huwag mo haluan ng pag-ibig na walang kung may asawa lang si Conghon o may asawa ka, pag-ibig na walang dangal ang mangyayari sa inyo. Kaya, ang problema ko lang sa inyong dalawa, naglihim pa kayo kung anong dahilan ng inyong paghiwalay. Yan pala, ang paghiwalayan ninyo ay dahil lamang sa takot si Aiko na mababahiran siya ng flood control. As early as now, ang daming mga palpak ni Jeffrey Conghon. May involved din siya dito sa mga lupa na kinukwari, pinapadala sa China. Kasama sila dyan ni Hermogenes Ebdani. Si Wolf, yes, Dr. Kausing, number 1 export natin ang mga doktor at nurses. Kaya kinapos, ang dami kaya, 400 ang balita ko, chichikin ko lang, 400 sa buong bansa, 400 na health centers pinatayo. Walang doktor, walang nurse. Puro na lang health center, mag-training na lang kayo ng paramedic. Wala talaga itong kwentang buhay natin, Puro kasi mga magagaling, dapat hayaan na lang ang presidente magdiskarte. Niki, kapag iba na ang presidente at di kalyado magpatayo, magsimula ng project, hindi nila itutuloy suportahan. Si Niki dapat nasali talagang love life ng mga ito. Sino na ngayon ang bagong pag-ibig ni Aiko? Pumili ka ng maayos na lalaki, Aiko. Tumatanda ka na. You are not getting any younger. For the last hooray, for the legacy purposes, 40 plus years old ka na. So, we have to settle with kung sinong nagmamahal sa iyo at kaya mo ring mahalin. Yun na lang piliin mo. Huwag ka na pumili ng mas mahal ka, pero o mahal mo siya,
Pero, ang problema, ano naman, mahina naman ang tinatawag na dignidad patungkol sa integridad. Diba? Someday, somehow, kung magtumanda ka na, kung marami kang love life, bata ka pa, siguro, there is a time to settle for one, mamili ka na lang. Yung magiging lifetime partner mo. Definitely, hindi mo yan magiging lifetime partner ang politiko kasi politika ka rin. Si Wolf, yes, Dr. Kausing, number 1, expert mga doktor, no? Nikki D, ano pa bang iba? So, si Wolf, IB Balen, pera ng bayan ang ginamit ni Go pagpatayo ng kung ano-anong gusali. Mali-mali pa ang panggawa. Hindi naman siya gumawa, kontraktor. Hilary Francisco Molina, Argo, Proud, Dilawan, sino pa? Si Wolf, si Mercado Makati. So, sino pa? Okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Ha? At ipaalam nyo lang ito kay Jeffrey Kunghon na hindi rin siya malinis na congressman. You have no right to put other person to move to hold other persons in contempt kung ikaw naman mismo ay contemptuous ang attitude mo. Saan ka makikita ang iyong project mo sa flood control? Hindi pa pala tapos, dinideclare na 100%. Kakaya ka talaga, Jeffrey Kunghon. Hoy, Kunghon! Mag-resign ka na. Ganyan lang tayo, John Dubs. Kunwari, dredging, pero black sand. Tama. Kunwari, dredging, pero black sand. Pinadala doon sa China. Kaya, pinakamalaking kasalanan, isa sa pinakamalaking kasalanan sa Pilipinas, yung mga taga-Sambales. Si Hermogenes Ibdane, tsaka si Kunghon na yan. Binenta po nila yung mga black sand dati na doon. Kasi paborito ng China yung gawin ang black sand. At hindi po yan nauugan ng tubig ng dagat. Kaya yan ang gagawin nilang pundasyon para gumawa ng isla. Si John Dubs, tama. Tapos si Andrea Guico, watching from Singapore. So magandang gabi po. Okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon.